Itinalaga o plano ng Panginoon. Mula sa Srimad Bhagavatam 3.16-26. Salin at paliwanag. Ang Panginoon ay sumagot, O mga Brahmana, alamin na ang parusang inyong ipinatupad sa kanila ay orihinal na itinakda ko. Kaya't sila ay mahuhulog sa isang kapanganakan sa pamilya ng mga demonyo. Ngunit sila ay mananatiling mahigpit na konektado sa akin sa kanilang pag-iisip na pinalalakas ng galit at sila ay babalik agad sa aking piling. Sinabi ng Panginoon na ang parusang ipinataw na mga pantas sa mga tagabantay na sina Jaya at Vijaya ay binalak mismo ng Panginoon. Walang mangyayari nang walang pahintulot ang Panginoon. Dapat maunawaan na may plano sa pagsumpa sa mga tagasunod ng Panginoon sa Vaikunta at ang planong ito ay ipinaliwanag ng maraming dalubhasang autoridad. Minsan ay nagnanais ang Panginoon na makipaglaban. Ang diwa ng pakikipaglaban ay umiiral din sa kataas-taasang Panginoon. Kung hindi, paano ito maaring maipakita? Dahil ang Panginoon ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Ang galit at pakikipaglaban ay likas din sa kanyang pagkatao. Kapag nais niyang makipaglaban, kailangan humanap siya ng kaaway. Ngunit sa mundo ng Vaikunta, walang kaaway sapagkat lahat ay abala sa paglilingkod sa kanya. Kaya't minsan, siya ay pumaparito sa material na mundo bilang isang inkarnasyon upang maipakita ang kanyang diwa ng pakikipaglaban. Sa Bhagavad Gita 4.8, sinasabi rin na ang Panginoon ay lumilitaw upang protektahan ang mga deboto at lipulin ang mga di-deboto. Ang mga di-deboto ay matatagpuan lamang sa material na mundo, hindi sa espiritual na mundo. Kaya't kapag nais ng Panginoon na makipaglaban, kailangan niyang pumunta sa mundong ito. Ngunit sino ang makikipaglaban sa kataas-taasang Panginoon? Walang sino man ang kayang lumaban sa Kanya. Kaya dahil ang mga libangan ng Panginoon sa material na mundo ay laging kasama ang kanyang mga kasamahan, hindi iba. Kailangan niyang maghanap ng debotong gaganap bilang kaaway. Sa Bhagavad Gita, sinabi ng Panginoon kay Arjuna, Aking mahal na Arjuna, ikaw at ako ay lumitaw na ng maraming beses sa mundong ito. Ngunit ikaw ay nakalimot, samantalang ako ay nakakaalala. Kaya sina Jaya at Vijaya ang pinili ng Panginoon upang makipaglaban sa Kanya sa material na mundo. At ito ang dahilan kung bakit dumating ang mga pantas upang makita sila at aksidenteng insinumpa ang mga tagabantay. Ito ay ang nais ng Panginoon na ipadala sila sa material na mundo, hindi magpakailanman, kundi pansamantala lamang. Kaya tulad ng mga isang entablado sa teatro, may gumaganap bilang kaaway ng may-ari ng entablado. Kaya kahit na ang palabas ay panandalian lamang at walang permanenteng pook sa pagitan ng lingkod at ng may-ari, ganoon din ang kaso sa mga sura, janas, mga deboto, na isinumpa ng mga pantas upang mapunta sa Asura Jana o mga pamilya na mga atheist. Ang idea na ang isang deboto ay mapupunta sa pamilyang ateista ay nakakagulat. Ngunit ito ay isa lamang palabas. Pagkatapos ng kanilang huwad na pakikipaglaban, parehong ang deboto at ang Panginoon ay muling magsasama sa mga espiritual na planeta. Ito ay malinaw na ipinalawanag dito.
Ang konklusyon ay walang sino man ang nahuhulog mula sa espiritual na mundo o planeta ng Vaikunta, sapagkat ito ay walang hanggang tahanan. Ngunit kung minsan, ayon sa kagustuhan ng Panginoon, ang mga deboto ay pumupunta sa material na mundo bilang mga tagapangaral o bilang mga atheist. Sa bawat pagkakataon, dapat nating maunawaan na may plano ang Panginoon. Halimbawa, si Panginoong Buddha na isang inkarnasyon ay nangaral ng atheismo, walang Diyos. Ngunit sa katotohanan, may plano sa likod nito, tulad ng ipiniliwanag sa Bhagavatam. Haribol!